Tingin mo, kaya? Ang alin? Ako kakayanin kaya yun? Tingin mo. Alin nga? Yung kay Mayor Duterte ba? Yung 3 buwan hanggang 6 na buwan. Hindi. Ginoo. Kumusta? Kumusta po kayo? Kumusta? Welcome dito sa ating programang Malayang Talakayan Facebook edition. Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Pinag-uusapan namin kanina rito ni Kamani kung kaya ba. Informal lang itong usapan na ito. Oo nga, medyo informal. Sabihin nga natin mais-mais lang ang usapan dito. Mas madali maintindihan. Oo. Di ba? Kasi Kaya ba? mas madali namang maintindihan yung 3 hanggang 6 na buwan. Tatapusin ko yung pinangako ko. Madaling maintindihan yun eh. Di ba? Pero merong mga nagdududa. Marami nga. May nagsasabi, Duterte, kakayanin kaya resolbahin yung droga, kriminalidad, korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagdududa po sila. Meron nga dating senador, dating PNP chief pa, nagdududa. Hindi kakayanin yan. Yun po ang pag-uusapan namin dito. Kaya ba o hindi? 3 to 6 months. Tingin mo? Kaya. Oo, kaya yan. Lalo na sa isang may eksperyensya. May ebidensya. Mahirap lamang yung bagay niya pagka wala kang eksperyensya. Dahil, pag nag-uumpisa ka lang, hindi mo pa alam kung... Nangangapa ka. Oo, nangangapa ka pa. Oo. Nababalik mo lang galing Amerika. Ay, nako. Nangangapa ka pa. Mahirap yun pagka gano'n na galing ka sa ibang bansa, pagka uwi ka rito. Hindi mo mai-apply kahit yung natutunan mo sa ibang bansa, hindi mo mai-apply sa Pilipinas. Ibang klase kasi ang kati rito eh. Kung ang kati ng balakubak sa Amerika, gano'n. Mas makati dito. Iba rito. Kailangan matutunan mo kung paano kamutin yung balakubak. Ni Yolanda. The Philippine way. Oo. Yung balakubak ni Yolanda. Ano sinasabi natin? Ganito kasi yan eh. Doon sa mga dodoso, mga madudahin. May kaibigan akong karpintero eh. Sa kanya, yung pagtatayo ng bahay, iisa lang ang sekreto noon. Para maitayo na mahusay at mabilis. Kumuha ka ng magagaling na tao. Sama mo sa grupo. Sama sa grupo. Kung ano man yung iyong kakayanan na yan, iisa lang ang prinsipyong susundin. Ang prinsipyong yan, ako ang masusunod. Pagka ikaw marunong... May leader. Pagka yung iyong mga katuwang sa trabaho, pagtatayo ng bahay, puro marurunong. Kanya-kanya silang gustong gawin. Iba-iba disenyo. Ang tagal niyan, sabihin ko sa iyo. Pero kung ako lang, ako ang gagawa ng supat. Sabihin ko, putulin dito, ipako ito, ganito, ganyan. Sumunod lang kayo, magagawa. So, kukuha ka na magaling magpupok, magaling maglagari, yes. Pero hindi magsasariling plano na ito lalagarin ko. Hindi yung pag inutusan mo sasabihin mas maganda siguro sir, ganitong gawin natin. Tatagal yan kasi magkakaroon pa kayo ng pagtatalo Sundin mo na lang. After all, siya yung nakakaalam. Siya yung merong Exhibit A. At siya yung kumuha sa'yo. Siya yung kumuha sa'yo. Susunod ka lang. Yun ang pinaka-importanting patakaran dyan. Kaya magagawa yan sa dami ng mga tao sa Pilipinas na. Halimbawa, ang gusto niyo mangyari sa kriminalidad, como tayo ay meron ng kalagayan sa Pilipinas na ito matatawag nating emergency na ito Calamity rin droga. Ano yun maitutuloy na emergency situation. Talo pa Zika virus. Talo. Pwede niyang hatakin dyan yung Armed Forces of the Philippines. Tumulong nga kayo. Bilang presidente, siya ang commander-in-chief. Pwede niyang hatakin yan. Bilang presidente, ang PNP, pwede rin niya yung gamitin para puksain yung sakit ng bayan. Kaya nga Para bang sabi nga ni Kamani, parang bahay. 'Di ba? Kumuha ka ng magaling na naglalagari, magaling na magpupukpok, magaling na magmamasilya. Pero hindi po bahay ang aming pinag-uusapan dito, bansang Pilipinas. Tutuloy natin yung usapan na yan saglit lang, dyan lang kayo. Babalik po kami.
Balik po tayo dito sa ating malayang talakayan online. Pinag-uusapan nga po natin dito tungkol po sa karpintero. Yung pong mga karpintero na mag-aayos ng ating bahay. Ano yung bahay natin? Ito po, yung ating bansa, ang bansang Pilipinas. 3 buwan hanggang 6 na buwan. Yun na Kailangan nga matapos na yung bahay. buo na siya. Malinis. Malinis. Matanggal yung mga sira-sira. Oo. Yung nabubulok na mga parte ng ating Pwede. bahay. Tingin mo, Basta- kaya ng karpintero mo? Oo, kayang-kaya. Basta lamang susunod yung kanyang mga tao. Mhm. Bawa, siya nakakalam kung paano pasikot-sikot niyan eh. Mhm. Mga sukat, Mhm. strategy at lahat. Mhm. Susunod ka lang sa maestro karpintero, Tama, ano? sabihin. Oo. Yung akin, inihahambing ko sa karpintero. Meron nga isa rin, inihahambing yung presidency. Alam mo saan? Saan? Driver. Para daw tayo naghahanap ng driver. Huwag naman ganun. Pangit naman. Karpintero, mas makatotohanan, di ba? Sabagay, alam ko yung kanyang expertise, experience nung inihahambing yung presidente Hanggang doon lang siya. sa isang tsuper. Sapagat yun ang kanyang expertise eh. Kung driver lang, hindi ko rin pagkakatiwala sa kanya. 2 gulong lang, sumemplang eh. Alam mo kung ano, sino may kasalanan dyan? Sino? Yung tuwid na daan. Kinabintang kami tweet na Tuwid yung daan. Nakita na niyang kurbada eh. Hindi siya kumurba eh. Talagang gusto niya. Pinanindigan niya. Pinanindigan niya. Sumemplang. Sumemplang. Ay, hindi ko- kurbada eh. Pagkakatiwala mo sa ganyan driver? Ay, hindi pwede yun. Kailangan yung may ginagamit na ganito. Siya wala. Utak. Basta tweet. Parang may tuwid. tapauhong kabayo. Ganon. Oo. Yan. Balikan natin yung pinag-uusapan natin. Mayor Rodrigo Duterte tatapusin ang problema ng droga, kriminalidad, korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ano ba napatunayan ni Mayor Duterte? Ito dito sa Davao. Gusto Exhibit. ninyong malaman kung ano yung pinagagawa ni Mayor Duterte. May mga bagay dito sa Davao City na mga, sabi nga, importanteng kasangkapan niya sa pagsugpo ng krimen. Gaya ng Ito, hindi nila alam ito eh. baka. 911. Alam ba din niyo yung emergency number na yan? 911? Ayan, nakikita sa gilid mo. Ayan. 911. Yan ang instalasyon ng 911. Sa Amerika ba yan? Davao City yan. Oh? At sa buong mundo, 3 lang ang meron yan. Kalain. Amerika, Canada. Kami, dito, sa Davao. Dito sa Davao. Diyos ko naman, Sa lugar ni Grace po, walang 911 Ay, sa wala. Manila. wala nakaisip ng ganyan. Mhm. Ayan. Isang tawag lang. Tingnan niyo mga kaso rito sa Davao. May mga, hindi naman talaga sabihin natin napaka-linis natin. Mhm. May mga nangyayari. Pero hindi po lulubugan ng araw. May resolution. May solusyon na. Mhm. Nahuhuli ka agad. Mhm. Bakit? Yan. Ang katuwang ni Mayor Duterte. Ano ba nagagawa niya? Siguro hindi man niya sabihin, pero palagay ko yan ang isa sa mga plano niya. Pag-upo niya, itatatag niya kagad yung 911 Nationwide. nationwide. Gagastusan yan eh. Gumagastos tayo ng katakot-takot para ipagpatayo ng mansyon yung kung sino-sino eh. Pinananakaw nga natin. Ipinananakaw yun sa lapi. Yung bang 911, hindi ba pwede yun? Pakikinabangan Kahit ng pa sabihin mo pa 100 billion yan, ang halaga niyan, pagkakailangan, gagawin yan ng mahusay na karpintero. Tama. Yan, ganyan. Ipag-uutos niya. Ipag-uutos Gumawa yan. ka. Wag na hindi. Bakit alam niya na yan ay isang napaka-importanting kasangkapan sa pagsugpo ng lahat ng uri ng krimen at paghabol doon sa mga nagkakalat ng droga. Alam mo maganda dyan sa 911 natin, hindi siya talaga yung ningas kugon. Nagmo-modernize, nag-a-upgrade. Kita niyo po ngayon dito sa amin. Ayan, tingnan niyo. Yan yung mga CCTV na nakakabit ngayon dito sa atin sa Davao City, sa amin po, lalo na doon sa mga nasa labas ng Davao. Yan po mga CCTV na yan, makikita ang lahat ng pangyayari. Yes. Aksidente, kriminalidad, Every minute yan. nagre-record yan, pwede At niya yan, i-review. Sinusupervise yan ng 911. Mm-mm. Katakot-takot ang mga tao dyan na nagtatrabaho 24/7. Mm-mm. Maniwala kayo. Hindi lang siya nagmamayabang. Mhm. Hindi lang siya katulad nung iba riyan na konting bagay yung ginawa. Kita mo, lahat ng klaseng placard, lahat ng klaseng karatula sinasabi, ito, gawa namin, inisyatibo namin ito. Pero itanong nyo kay Grace po, yung 911 sa Amerika pala, may bayad. May bayad. May bayad dun. Ba? Tanong nyo kay Grace po, confirm nyo. Hindi Taga-Amerika ganun yan eh. Pero kami dito sa Davao, Libre yan. ay, tingnan nyo yung mga nakalagay sa ambulansya. All the services of this vehicle is for free. For free. Gratis et amore. Libre po yan. Ganyan Tsaka yan, hindi lang yan sa kriminalidad ginagamit. Pati sa serbisyong
pangkatauhan. May Public nangangailangan, service. oo. Lahat. Nangangailangan dyan ng, halimbawa, maitakbo ka agad sa ospital at medyo emergency. Ano ka agad? Isang tawag lang, 911. Yung Yolanda lang eh. Oh. Di ba nagpadala tayo? Yolanda, nakarating doon, kinabukasan ka agad eh. Nandun na kagad. Nandun na kagad. Napansin pa nga ng CNN eh. Oo. Kasi akala nila galing sa Amerika eh. Oo. Kita Sa Davao. Davao pala. Oo. May 911 sa Davao. Yan yung sinasabi nating mga secret na maraming hindi nakakaalam. At yan ang nagbibigay ng lakas kay Mayor Duterte para sabihin niya na kaya ko yan. 3 buwan hanggang 6 na buwan. Kami dito sa Davao, isa pa natin pag-usapan, Kamani, Oo. meron tayong saktong representasyon sa lahat. Kaya nga sabihin natin, bakit sa ibang area magugulo? Oo. Batuhin mo lang kung kabila ng lugar, magulo na eh. magulo na. Pero kami dito sa Davao po, awa naman ng Panginoon, safe naman po kami. Dahil binibigyan po ng eksakto, equal representation ni Mayor Duterte ang lahat. Mga kapatid po nating mga Muslim, meron silang seat sa konseho. Oh yes. Pwede silang umupuro, pwede silang makilahok sa mga debate at sa paggawa ng mga batas, Yes, ng mga yes. ordinansa. Diba? At saka yung mga deputy mayors. Oo. Ngayon lang sila nakakita ng lugar na merong deputy mayors. Talaga. Yan ang sinasabi nga dito sa Davao City, nagko-coexist yung mga tribo. Ano mang tribo ang pinanggalingan mo, nandito ka sa Davao, ay hindi kasi di sino na ikaw ganun ka lang. Hindi kami ni menos. Hindi ka. Hindi, pantay-pantay rito, kaya we are all happy dito sa Davao. Kaya walang agrabyado, walang galit, na galit kay mayor, wala. Walang ganun. Pantay po kasi lahat. Yung deputy mayors, ganito po yan. Sabi nga di ba sinusulong ni Mayor Duterte yung federalismo? Oo. Kumbaga dito sa Davao, masasabi natin, unti-unti nag-umpisa tayo ron eh. Oh, yes. Yun sa pamamagitan ng deputy mayors, Kamani, sila yung leader ng mga tribo. Maguindanawon, Maranao, at iba-ibang mga tribo, may kanya-kanyang deputy mayors na yun yung magdadala ng boses ng mga tribo. Ganyan po kami dito sa Davao, ha. Hindi po namin kailangan maging Makati o Makati para magkaroon ng 911. Sila nga rin, wala eh. Wala, Tayo dito. ang yaman-yaman, pinakamayaman na dito. Pinagyayabang nga. Financial district yan ng buong Pilipinas. Pero wala sila nun. Wala sila nun. At tandaan nyo, yan, nangyari lahat yan. Hindi umasa ba yan sa national government? Wala yan, sariling sikap yan, Davao City lang yan. Yung kinikita ng Davao City at saka yung mga taong inaasahang makakatulong, nakipagtulungan sa syudad para maitatag yan. Now we have a world-class 911. Mga ibang serbisyo, yan ang susunod natin pag-uusapan. Iisa-isahin natin yan. Pero ito muna tayo, doon sa 3 to 6 months, meron din kasi tayong mga ordinansa dito na unique. Like? Anti-smoking. Yun. Oh. Di ba? Oh. Tayo lang, Davao City po ang unang may ganyang batas. Comprehensive yan, ha? Lahat ng lugar. Walang Hindi sinisino. nga skugod. Hindi. Ngayon lang, gusto niyo subukan. Si Senator Grace po. Oo. Si Senator Grace po pumunta ng bangkiruhan. Oo. Nanigarilyo. Pinansin. Pinagalitan ng taga-palengke. Ma'am, dito. bawal po manigarilyo dito. Chain smoker pala. Ganon? Ay, nako. Kaya pala. Chain May smoker. kasundo siya doon sa may Pasig. Ay, Kasundo niya. Smoker din yung nandun eh. Nagkasundo talaga. So, secret candidate nga. Ay, well. Pag sinabi natin, hindi na secret. Pero alam niyo kung hindi nasaway si Senator Grace po nung pumunta rito, mahuhuli. Maniwala kayo. Ay, mahuhuli. Simpleng ordinansa, hindi kayang sundin. Pinatutupad po dito yan. Meron pang isa. Speed limit. Kung yung dating mayor dito, hinuli. Anak pa ni Mayor Duterte. Si Sara Duterte. Hinuli. Si Alma Moreno nga, hinuli. Hinuli. Artista pa. Wala sinisino rito. Ganon ang pagpapatupad ng batas. Para tayo ay magkaroon na katahimikan, totohanan. Kaya. Hindi yung komusya ay mataas, bigatin to. Hindi pwede. Takot sa'yo, pulis. Subukin yung pulis sa Davao. Bakit ganon? Sapagkat nire-respeto ng ating mayor dito, yung mismong pulis. Trabaho mo yan, gawin mo yan. Pagka ikaw, nasabit ka sa iyong ginagawa dahil inutusan kita, at nasabit ka, ako ang mananagot. Nakita mong klaseng tao yan. Isa pa, firecracker ordinance. Ayun. Sikat tayo dyan, ha? Sikat po kami dyan. Ulitin ko, kami sa Davao, sikat kami dyan, basta bagong taon. Tahimik po kami rito. Dito walang napuputulan ng daliri. Wala akong nasasaktan dito. Pero masaya kami lahat kahit walang putukan. Bakit? Kulang ba? Hindi ba natutuloy ang bagong taon pag walang paputok? Tuloy pa rin. Wala yan. Diba? Pero Kamani, mula nung in-implement itong firecracker, anti-smoking, speed limit, pag sabi ni Mayor, implement,
Walang 3 to 6 months. Implement kagad yun. Implemented kagad yan. Walang adjustment period. Sasample lang ka kaagad. Sasample lang ka. Para malaman ng lahat na seryoso ang pagpapatupad dito. Hindi yung papaling-paling. Kung minsan, gagawin. Kung minsan, hindi. Kung kailan magusto. Hindi ganun. Hindi ganun. Walang ingas gugon. Tuloy-tuloy. Dire-diretso, oo. Kaya nga eh. Yun May ang nagbabantay o wala. Makita nyo, sumusunod ang mga tao. Ngayon, dalhin natin. I-connect natin sa drugs, corruption, and criminality. Yung anti-smoking, Kamani, aminado tayo, maraming ang pulis, naninigarilyo pa rin, di ba? Pero kahit pa paano, nakumbinsi natin sila na tumigil, sundin yung batas. Ito pa kaya na yung droga, galit ang lahat ng tao, ay hindi pala lahat. May isa. Sasamahan pa nga tayo bumili eh. Biro lang. Pero sabi niya kasi, di ba? May droga sa Davao. Sasamahan ko kayo, bibili tayo. Tsaka siya ang taong maraming alam. Pati sa Makati, alam niya eh. Alam din. Kakaduda rin niya. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Ibang klase ito. Lahat ng halos galit, lahat ng matitinong tao, galit sa droga. Mahirap ba kayong pigilin yan? Pag sinabi ni Mayor Duterte, tulong-tulong tayo, tapusin natin ang problema sa droga. Hindi magkakaisa ang lahat. Nakita niyo yan po ay mga doables ang tinatawag. Bakit hindi po niya masabi yung lahat tayo sama-sama walang maiiwan at lahat tayo uunlad ang buhay natin? Kasi yung pag-unlad, laging sumusunod yun pagka isang lugar, mapayapa. Yung development, talagang given na yun, pagka isang lugar, mapayapa. Pupunta ang turista, pupunta ang negosyante. Baka mamaya, hindi mo kayang pigilin yan sa dami nila eh. Tingnan mo ngayon dito sa Davao. Ang Hindi dami mo na. pigilan. Bakit ganon? Sabagat yung mga mamumuhunan, yung mga kapitalista, siyempre, pupunta sa isang lugar yan na may kasiguruhan na yung kanyang kapital, mababawi niya in due time. Yung business climate. Oh, yes. Tapos, gano'ng kadali ang magnegosyo rito. 72 hours ito pag hindi lumabas yung iyong permit, kung ikaw ay kwalipikado at nakatupad ka sa lahat ng requirement, within 72 hours. Pag hindi lumabas yan, ang kausap ng mga tao yun, si Mayor. Diretso na. Kasi bakit mo tinagalan? Magkakasibakan ng trabaho. Ganon dito. Tapos sasabihin nyo, hindi kakayanin. Nangyari na po dito, kakayanin niya maniwala kayo. One word is enough para sa kanya. Yun ang sinasabi ko nga. Pagka ang lahat marunong sumunod, isa lang ang karpintero, siya lang ang marunong, matatapos yung bahay. tapos yung bahay. Matatapos. Sa pakyaw na araw. Di ba? Pero kung Pagka meron- pinakyaw ng 10 araw, tapos yan. Pero kung lahat marunong, Hindi, ito yung gusto kong sukat. Ay, ganito. Hindi ito, balik rin natin. Naku, walang mangyayari. Lahat pumapapel, hindi pwede yan. Dito sa Davao, isa lang ang hari dito, isa lang ang bida rito, yung mayor lang. Ang lahat taga-sunod lang. Pero, bakit masayang sumusunod? Nakita nila eh. Kita mo. Corruption. Di ba, Kamani? Corruption. Lahat ng tao galit sa corruption. Mahirap ba kayang patigilin ang corruption? Pag sinabi ni Duterte na 3 to 6 months tapusin ang corruption, lahat ng makita niyong corrupt, batuhin niyo. Di tapos. Ganun siya. Diba? Saka inilalagay niya kanyang sarili sa sangkalan. Sabi niya, pag hindi ko nagawa yan sa loob ng 6 na buwan, ano sabi niya? Magre-resign ako. Barilin niyo ako, sabi niya. Kaya nga. Diba, nakita nyo? In the end, parang wrap up na yung Kamani. Ako, gusto ko na ito. May deadline. Gusto Diba? yan. May timeline, 3 to 6 months. Sabi ko nga, diba, si Grace po nangako rin naman eh. Tatapusin ang kahirapan, tatapusin ang gutom, tatapusin ang kriminalidad, korupsyon. Nangako siya. Meron bang date kung kailan niya gagawin? Kailan niya planong tapusin yung mga problema ng Pilipinas? Si Mar, nangako. Nangako si Mar. Tutuloy yung tuwid na daan. Tatapusin yung kahirapan. Ewan ko, nangako na ba ng drugs? Baka samahan pa nga tayo eh. Mahirap yung ganon. Dahil lahat naman lahat na nagdaang presidente talagang may pangako. Yun ang pangako eh. Pangako lang yun. Open date. Bawa, yung tuwid na daan. Pinangako yan, di ba? Nangyari ba? Yung tuwid na daan. O, tama si Marroas. Di sumemplang. Kasi tuwid ang gusto niya kurbada na. Mas gusto ko na po yung may deadline. Tandaan po ninyo, dapat pagka nangako, narinig nyo si Binay. Sabi niya, tatapusin kong kahirapan. Tanong nyo kagad. Kailan? Gaano katagal bago mo tapusin ang kahirapan? 6 years? 5 years? Bigyan nyo ng oras. Mahirap kasi umaasa tayo, tanga. Tapos pagka after 6 years, sabi nga ni Mayor Duterte, wala naman pala nagawa rin. Wala naman nagawa. Naging bahagi, nakadagdag pa siya. Dito na Uupo ako. lang siya ron. Dito na ako sa may timeline, may deadline.
Ano? Eh, Mensahe mo. wala na. Dahil hindi naman ito ang last natin eh. Kaya nga eh. Susunod na pagkakataon, magkikita-kita pa rin tayo. At siyempre pa, bumabati na lang kami sa inyong lahat. At sana ay maipagtagumpay natin lahat na sama-sama, parang iisa, sa layunin nating makabangon ng ating bansa at maging isang bansa itong mapayapa at punong-puno ng oportunidad para sa ating lahat. Kayong mga naroon sa labas, magsisibali ka na kayo sa Pilipinas sapagkat narito na ang oportunidad. Ikinakasa na ang isang maliwanag na kinabukasan. Salamat ka, Manny. Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin, mapopospone kayang eleksyon? Nako, yung resibo. Yan ang pag-uusapan natin, ha. Magbibigay ng resibo dapat ang COMELEC sa mga botante. Kaya lang, tinatakot tayo. Pipilit nyo yan, baka hindi magka-eleksyon. Susunod, yan ang Mag-unos dili ka. Next time na lang. Ha? next time na lang. Goodbye. Sana